yung IP na nag-iimbestiga. Wait lang, punta natin si Senator Ping dito sa quantitative file doon, mga kabsat. Senator Ping, yung mga ganito, hindi lang naman po si DPWH Secretary Manny Bunoan ang gumamit ng salitang wala akong alam dyan. Kahapon si Alcantara, sinasabi niya, inaamin niya yung substandard, pero daw po yung ghost projects, wala daw po siya talagang alam. Paano po ba gagawin natin sa mga ganyan? Walang alam? Para masiguro po na in the end, kahit papano, meron naman pong mapapanagot. Pero bago magbayad, pipirma siya kasama yung ADE niya yung kanyang assistant district engineer na si Bryce Hernandez. So kung hindi mo alam na, at saka maliwanag, di ba nasabi ko sa aking privilege page, December 17, notice of award. December 18, notice to proceed. December 20, naniningil ng 46%. Hindi pa nabayaran. December 27, binayaran 42 million. March 14, binayaran 89%. March 17 o March 19, binayaran ng buo. Ano yun? Pinirmahan mo para nabayaran completion So parang may paliwanag din siyang, meron din siyang dapat ipaliwanag. Hindi lang nag-iisa yon. Meron dalawang proyekto, iisa yung pecha ng notice of award, iisa yung pecha ng proceed, lahat pare-pareho. Tapos ang ginawang liquidating o clearing instrument, isang litrato. So hindi ba dapat bago ka pumirma, tingnan mo muna yung pipirmahan mo. So, well, mahirap paniwalaan din yung kanyang sinasabi na, although meron siyang pinapakita na pinagalitan niya lahat, maski wala na siya sa Bulacan, dahil na-promote na siya ng June, August 3 yung kanilang meeting, pinagalitan niya. Ang sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng negosyo, maghanap buhay kayo, pero kung pwedeng walang ghost. Pero that's word against word Opo. But the fact remains, ang bottom line is, pinirmahan mo yung release, yung completion, at binayaran ninyo ng ghost pala yung project. Kasi nasabi nga, yung bilang nila sa ghost project sa Bulacan pa lang, isang distrito Opo. Meron pong kaisipan, Senator, ano po, na sa iba ho na nagmamasid kahapon, bagamat welcome nga po itong development na may mga bagong revelasyon si Alcantara, na parang meron pa siyang hindi isinasabi na buong katotohanan. Sorry po, ako mamarapati lang po ninyo if you will answer that question. Yan. Oops, narangan tayo. Wait. Pa siyang wini-withhold. Pero medyo siguro kung hindi magbabago ng isip si Jose Bernardo, baka mas liliwanag pa. Opo. Senator Ping, kahapon may nabanggit po kayo, sinasabi nyo sa hearing, microcosm lang to, o parang ito yung refleksyon ng maliit pa lang ito sa talagang malaking problema na meron tayo dito pa lang sa DPWH. Is it high time na lahat ng District Engineering Office po sa buong bansa magkaroon ng evaluation? Kung tama ba ang sistema nila? Ayoko pangunahan si Secretary Dizon, pero dapat na inventaryo, lahat na. Kasi microcosm, kasi ang daming pumapasok sa aming mga information sa iba't ibang lugar. Hindi lang namin mabigyan ng atensyon kasi ma-overwhelm kami. At meron ng ICI, sana matingnan nila ito. At sa loob mismo ng departamento, mag-inventaryo na sila. Total, meron namang sumbong sa Pangulo website, may DPWH website. Makikita naman nila yung estado. Meron yung balita na isang lugar ngayon nagkukumahog na ayusin kasi gumuho Saan po yan? Flood control project sa ibang lugar. Saan po yan? At kami, nakalimutan ko pero parang Muntalban daw, no? Dito lang sa Rizal Oo. Yung pong sinasabi niyo, Senator, na iba pang mga lugar, based on your knowledge mismo, base din sa pagsasaliksik niyo, aside from Bulacan, ano pa yung matitindi na ganito kalaki ang kickbackan? Anong mga lugar yan? Well, Tarlac. Kasi for example, kasi nung bumubukol na sa Bulacan, di ba, sabi rin Alcantara, mahalata nang masyado. Maghanap ka ng ibang engineering district offices. Maghanap ka ng ibang region. Kaya kumalat na napunta na siya hanggang Tarlac, Pampanga. Dahil nga bubukol ang laki So, ganun, kung nangyayari ito, at yung halimbawa, assuming na yung nangangasiwa, yung proponent, nakapaglagay din siya sa ibang mga district engineering offices. So, sa Bicol, marami rin. Sa Visayas, marami rin. Sa Eastern or Northern Samar, maraming report, kaya lang overwhelmed na, nakaka-overwhelm. Isang committee lang kami na in aid of legislation. Ang ginagawa na lang namin, ano man ang makuha namin, pinapasa namin sa ICI o in this case, sa DOJ or sa CPWH. Yung kahapon, biglang may bagong development. Nagbago na naman ang isip ng kampo ni Bryce Hernandez kasi tumawag yung DOJ at pinagpapaalam dahil ang decision daw ng mga lawyers ni Hernandez sa ICI ibigay yung computer at sa DOJ na raw. So sabi ko, wala naman tayong choice kasi kanilang computer yan kay Bryce yan Kung saan niya gusto dalhin yan, wala tayong, at binigyan ko na rin ng instruction, sabi ko kay Senate President, pati yung mga nakuha natin, total shield pa naman yun, i-turn over na rin natin sa DOJ para sama-sama na lang yung lahat ng dokumento na nanggaling kay Bryce Hernandez. Kasi magkakalat-kalat yung mga ebidensya, hindi maganda. Walang focus. So hanggang ngayon, nakasil pa yung nakuha namin, except yung computer nga, kasi nga, may nang himasok na si IDG doon, at napag-alaman namin, merong a certain Joe Elaine Collado
Kasi nung nagpaalam daw si Bryce na gustong kausapin yung kanyang ama doon sa bahay, pinayagan ni General Aplasca, yung aming Sergeant at Arms. Pero pinabantayan nila, bukas yung pinto habang nag-uusap yung mag-ama. Napansin ngayon ng USAA, nasa kabilang kwarto pa, may nakabukas ng pinto at parang may kinakausap si Bryce Hernandez. So pinasok nila, ang nalaman nila, ang kausap, Elaine Collado. Nung chinek namin, meron lawyer na Joe Elaine Collado na kinakausap ni Bryce, parang doon nagbago ng isip. So merong may malis Hindi siya, kaya yung sinabi ko nga na, yung kanina napakinggan ko si Attorney Fortune, sinasabi niya may threat. Hindi yung threat. I was just stating a fact na ikaw may kontrata ka sa Blue Ribbon na magpupuli cooperate ka. Pero kung hindi ka na magpupuli cooperate at titigil ka sa pag-cooperate, nasa poder naman ng Blue Ribbon o nasa right naman o prerogative namin, i-terminate yung legislative immunity mo or hindi ka namin re-recommend sa WPP. Kasi ang usapan niya, kaya ka nag-legislative immunity kasi pagpupuli cooperate ka Pero bakit yun, mini-withhold mo yung computer mo at tayo may ibigay sa Blue Ribbon na yun entirely, purely Senate operation. Bakit biglang sasabihin mo ayaw mo na i-turnover at gusto mo i-turnover sa ibang ahensya o sa ICI kung saan man? Sa akin, that's fine because that's your computer. Pero nasa poder din namin na teka muna. May kontrata ka sa amin although walang written contract, pero yun ang usapan natin. Before we granted your legislative immunity, ang commitment mo is magpupuli cooperate ka sa komite. No, nagre-renege ka doon sa iyong commitment. Teka muna, exercise din namin yung aming, mali yung sinasabi ni Attorney Fortune, with all due respect, na kami nagte-threaten. No, it is not a threat, it is a statement of fact. Yes sir, and that's very clear now. Ano po? So, kumusta po ngayon ang kanyang legislative immunity as sa kanyang pag-testify po so far kahapon? Hindi, talagang effectively withdrawn yun. Although, hindi naman namin, yung panahon na siya ay nag-testify under legislative immunity, hindi naman namin gagamitin against him or hindi siya pwede magamit. No? Ang una kong ang instinct doon, i-strike off the record Ang sabi ng aming General Counsel, hindi, kasi voluntarily given yon. So anyway, pag-usapan namin yun sa komite kung anong dapat gawin, doon sa na-testify na ni Bryce Hernandez under legislative immunity. Opo, pero ano po yan, Senator? Sa kanya humang pagharap, bukas halimbawa, will that be placed on record? Mamaya na yun. You're testifying without the legislative immunity? O paano po? Yes. Kahapon, kasi nga, kapos sa oras, nakaligtaan ko na lang na i-manifest yun, na nagte-testify siya, not under the condition of a legislative immunity. Will that... At saka, ang napag-usapan din namin ni Senate President kahapon, siguro after Thursday, kasi pati yung aming, lalo ako, yung participation ko sa budget deliberations, medyo apektado. So siguro after Thursday, after tomorrow, medyo mag-reassess muna kami. At the same time, take a break para din makapag-focus kami sa budget deliberation. Kasi marami akong gustong mag-attend sana sa mga agencies. Hindi ko natin nga, kasi nga dahil sa Blue Ribbon na trabaho. Opo. Yun ho bang pag-alis sa kanya ng kanyang immunity, will that be a body decision ng komite? Pagbubutuhan pa ho ba yun? Pag-uusapan namin, actually. Okay. Pwede naman i-focus na lang yun. Okay, pagbutuhan doon sa mismo komite. Kung mayroong mag-motion na alisan siya ng immunity, siyempre, pagbubutuhan yun. But will that it might affect the testimony now of Bryce Hernandez kung kinakailangan nyo ng corroborative statement para palakasin po ang statement ni Alcantara at saka nitong si Bernardo in case. Shout out Rex TV then. Yun ang i-assess namin kung ano magiging impact o magiging epekto. So, ipa-plus minus namin yung ipa-pros and cons namin, i-metrics namin kung ano yung advantages o disadvantages. Okay, sige po. Senator, going back dito po sa statement po ni Alcantara, may klaro na ho kaya bukas yun, Senator? Please, I hope you don't mind. Yung to remind you, doon sinasabi niya na yung kinokolekta nilang pera, pang-advance daw po kay Saldico, etc., ay ina-advance ng mga kontraktor. So, sino-sino mga kontraktor yun na ang lakas na loob po na magpaluwal muna sa kanya ng cash? Grabe naman. Hindi lang na-take up din kahapon, nagbigay ng makapal na mga ledger si Sally Santos. At doon, hindi rin na-take up kahapon, 2 beses siya nagbigay ng 457 million na dinala sa office ni Bryce Hernandez. Ang unang naihayag niyan, March 24, 2025. Meron pa rin April 2, 2025 na another 457 million. At meron pang 141. Ang dami. Mahaba yung ledger. Hindi ko na nga naitanong kasi, pero sinabit sa amin yung ledger. Pati mga petsa, pati kung magkano, nandun lahat. Opo, pero, bukas, kung maraming time, pwede ma-take up yun. Opo, sa Sims yun, kasi dito po under 31, ang pambayad para kay Kong Salde ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista, pero hindi nila alam na kung para kanino yun. So, perhaps malibang kay Sally, kay Sims, meron pang iba. Wow.
Darcy and Ana, yun ang binanggit ni Alcantara. Ito Okay. yung mga parang in-house nila eh. Mm. Ito yung mga hindi naman talaga nag-implement tulad ng pag sinabi ni Sims, ni Sal Santos. 41 projects ang naka-charge sa kanyang lisensya pero isa lang yung proyektong nagawa niya, multipurpose. Pero yung 40 others, ito yung in-house na nag-implement na, sina Bryce Hernandez na. Ito yung sinasabi ni Alcantara na binibigyan ko kayo ng negosyo. So sila na nag-implementa, mga puro civil engineer, sila na yung may responsibilidad, ginogos pa nila. Opo. Kasi nga para may panlaro sa casino. Opo, at saka nga din sa laki din po ng nila ng toka sa kanila to produce the kickback. Senator, si Saldi ko kasi ang appropriations chairman magmula po ng manungkulan ang pamahalaang Marcos. So ang laki ng kanyang mga insertions So ito po Bulacan pa lang ito. So yung Mindoro meron din siya doon. So ito po yung nagkalat na mga bagsak niya ng mga pondo kumbaga ng kanyang mga parking sa buong Pilipinas. Iyan ang dapat inventaryohin ng DPWH, if I may suggest. Opo. So ano ho ito? Kumbaga, Senator, sabi nga ninyo, ang dami niyo hong trabaho dyan. So nangangahulugan po na itong Bulacan case ay case study lamang, pati yung Bilurgan na Mindoro, and then yung ilan po sa Pampanga, na sa talaga po nangyayari ngayon sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Yes, sinabi ko naman sa una kong privilege speech, case studies lang yun 6 na case studies. Kasi kung lahat isasama namin, hindi matatapos yung privilege speech ko. Baka buong session time, Maxi, shout out. puro privilege speech na lang. Kaya namili na lang kami randomly Opo. ng mga case studies. At sa case studies na sa unang privilege speech, 6 na kagad yung ghost project eh. Each case study, merong ghost project. Oo nga po. Mapa Mindoro man ito, Mapa Bulacan, Mapa Bawang, Mapa Candaba. Opo. Sige po. So Senator Ping, bukas po, ano pong aming aasahan sa inyo pong pinatawag po na ito ho, pangatlong committee hearing ng inyo pong komite sa Blue Ribbon bukas po, Senator? Basta't hindi magbago yung isip ni Bernardo, baka wala akong idea pa as of now except yung kanyang advance na copy ng affidavit na sabi ko nga, generalizations. So, yun, wala pa akong hawak ng kanyang pangalawang o yung supplemental affidavit niya. Pero kung ano yung nilalaman nun, malaman natin bukas. Meron ho bang iba pa na inaasahan kayo na sisipot doon maliban po dito kay Ginoong Bernardo na nangako na kaninyo? Hindi natin alam kung meron pa uling magboboluntaryo. Kasi mainam na rin yung ewan ko, ayoko na magsalita. Opo. Sige po, Senator. Sige po. So sir, muli po salamat na marami. Thank you for your service, sir. Salamat po na marami, Senador. Maraming salamat. Opo. Tingnan na natin, Senate President Pro Tempore at Chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yan, Joel Weng, magandang umaga sa Opo. ating lahat. Si Nympha nag-report kanina, binabanggit niyo raw po na hindi pa off the hook ba? Hindi pa Sorry, walang sounds. Sorry naman, walang sounds. Sorry. Nakalimutan ko naka-off yung mic natin. But anyway, Mapsat, so yun nga, hintayin natin yung hearing mamayang 9:00. That is 40 minutes from now. Naka-ready na yung thumbnail ko para dyan mamaya. So magkakaalaman tayo dyan. Kasi nga, ayaw na magsalita ni Senator Ping Lacson kasi baka mamaya may magagalit na naman, 'di ba? Si Marcoleta sa interview niya nagagalit 'yan, 'di ba? You just should not wag ka daw dapat nagbibigay ng opinion mo. Wag ganun siya. Wag gagalit na naman si Marcoleta pag ganyan ang nangyayari. Pero anyway, Mabsat, no, so mamaya magkakaalaman na lang kung ano mangyayari. Right? So, kung tayo wait lang. Kaya pa to. Isingit natin to, Mabsat. May isisingit ako na subtopic. Okay. Wait lang. Again, shout out sa mga nandyan, Mabsat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Subtopic ulit tayo.